Sa isang nakakagulat na pahayag, kinumpirma ni Sandro Marcos ang pagkakasangkot ni Pangulong Kuting Jr. at unang ginang ni Satanas Mags sa mga transaksyon ng ilegal na droga. Ang kumpisal ay ginawa sa harap ng Senado kaninang umaga, kung saan idinitalye ni Sandro ang mga koneksyon ng Pangulo at ng unang ginang sa isang malakihang sindikato ng droga sa bansa. Ayon kay Sandro, matagal nang alam ng mag-asawa ang tungkol sa ilegal na operasyon at posibleng may direktang partisipasyon sa ilegal na transaksyon. Ayon kay Sandro Marcos, nagdesisyon siyang magsalita matapos makaramdam ng matinding konsensya at takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Isinapubliko niya ang umano'y mga ebidensya na magpapakita ng pag-uugnay ni Pangulong Kuting at ni Satanas Mags sa sindikato, kabilang ang mga bank transaction records, text messages at iba pang dokumento. Bagaman hindi pa naipakita ang lahat ng ebidensya, patuloy ang pagdinig ng Senado upang suriin ang mga detalyeng ibinahagi ni Sandro. Ikinagulat ito ng publiko at inaasang magkakaroon ng malalimang imbestigasyon. Samantala, maring tinanggi ng kampo ni Pangulong Kuting Jr. at ni Satanas Mags ang mga paratang ni Sandro. Ayon sa tagapagsalita ng Malacanang, walang katotohanan ng mga akusasyon at isa itong desperadong hakbang upang sirain ang administrasyon. Sa kabila ng mga pagtanggi, nananatiling mataas ang interes ng publiko sa isyong ito at umaasa ang karamihan na lilinaw ang buong katotohanan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. You know, sa palagay ninyo, kasi kanya-kanya tayong belief na ang inyong reliyon ay yan ang magsasalbas sa inyo. Fine. That's you. I cannot change you. Ganon din ako. Kung ito yung belief ko, di ba? Hindi mo ako mababago. Ito yung pananampalataya ko. Ito yung faith ko. You have to respect also. Hindi nyo pwedeng pigilan ang mga KOJC members kung sila ay naniniwala sila sa kanilang leader na si Pastor Kibuloy. It's the same thing na ginagawa ng mga bangag ngayon, ng mga trolls ngayon na bayad ng gobyernong ito, na nagpapaniwala kayo na si Marcos Jr. ay magbabangon ng Pilipinas. It just so happened na ito ay gobyerno, ito si Pastor ay religious. Okay, relihiyon. Sinasamba nyo si Bangag dahil naniwala kayo na ibangon niyang Pilipinas. Hanggang ngayon, bulag pa rin kayo, mga jutang ginemis na mga bangag na naniniwala sa kanya na si Marcos Jr. ay ibababa ang bigas for 20 pesos. Pero naniniwala pa rin kayo. Ang KOJC, naniniwala sila sa mga good deeds na ginagawa ng kanilang pastor. Hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita nyo naman, sabi ko nga, ay itong pastor na ito, kung masamang tao, palangga, hindi yan magtatagal ng ganyan katagal at makakapag-build ng mga institusyon, ng eskwelahan, daycares, kung ano-ano pa sa kanyang mga nasasakupan, kung yan ay what? Katulad ng bangag na ito. It's the same thing ng pagsamba nyo dito sa jutang ginimis na ito, na mga bangag. O ano sa? Walang nasaktan, galos lang. Media. Uy, mga jutang ginina ninyo. Mahiya kayo sa pamilya nyo. Wala man lang nag-call out sa inyo. Kung ako reporter, sir, eto, hampas ko sa mukha niya Eto, jutang ginimis ng presidente ka. Eto ang mga baril ng mga inutusan mong manggurgur. Ano pa sabi ng ungang? Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Yung instruction ko sa akin. Wala akong gusto masakta. Hindi ko naman... Kung may dalang baril, iba yung usapan. Kasi yung instruction ko sa kanila. Sino ngayon ang sinungaling? Ang sabi ni Torre, walang kinalaman ang presidente dahil ito ay kanyang desisyon. Ang sabi ni Abalos, walang kinalaman ng DILG although under sa kanya ang PNP. Walang kinalaman si Marcos Jr. kasi action yan, ginagawa ni Torre lang daw yung tama ng hinayupak na yon. And now sabi niya, ang instruction niya, di ba? Siya ang nag-instruct. Sabi ko sa inyo, ang punot dulo ng kajutangan na nangyayari sa inyo, itong bangag na ito. My goodness, mga palangga. Sabi ko nga, kahit
ano pa ang relihiyon mo? Unless nabangag ka, maniwala ka dito sa Jejimon na ito. Tuloy natin. Saktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang... Hindi daw niya gustong saktan. Really? Hindi mo gustong saktan? Nagpadala ka ng 5,000 to 10,000 na pulis na imbis ng padalhan mo ng 5,000 to 10,000 na pulis, yung nahuli sa alitagtag na itinago ninyo, kinubli ninyo, nasa na yon? Na hindi nyo sukulin kung sino ang nag-utos sa driver na yon, kung sino ang nagpuslit o nagpa-transport ng illegal na pulburo na yon. Sa halip, protektado ninyo. Pero si Kibuloy, libo-libong kapulisan. Pero ang mga kasabot, yung mga durugista, mga pulburonik, pinapalaya ninyo. Mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Ano ka man, kahit ano man ang relihiyon, ano man ang iyong probinsya, this is about you, na pagpapatuloy ang kasinungalingan ng mga adictus benedictus na authenticated bangag na si Marcos Jr., paikot-ikutin kayo. How much more kung walang social media? Saan kayo pupulutin? So ito, dahil hindi naman ako pinanganak noong 1972, ito yung nangyari. Noong panahon, noong 1972, nung dineclare ng ama niya ang martial law. At kayong mga dilawan na mga sumuporta sa dilawan ninyong mga sinuportahan, Robredo, Aquino, Rojas, De Lima, Pangilinan, lahat, ginago kayo. Binaboy kayo. Alam nila na demonyo ang mga Marcos. Pero ngayon, dahil ninyo pinagbibigyan sila, nakakapabor sila, iniwan nila kayo, mga palangga. Di ba? Anong sabi ko sa inyo? Since 2015, nung nag-vlog ako, galit na galit ako kay Noy Noy. Dahil sa tanimbala at balikbayan box, anong sabi ko sa inyo? Hindi ko kayo kalaban. Pinaglalaban ko ang pagbukas ng balikbayan box, ang pagtanim ng bala sa isang Pilipino. Alam ko ba na ikaw ay dilawan, pulahan, o kung sino ka man during that time? I was fighting for your kapakanan, yung inyong rights. And this is not about political color. It's about you as a Filipino na iniwan kayo ng inyong mga sinuportahan na lumaban sa mga bangag na ito for 30-something years. And now, nasaan sila? Ulitin ko, minura niyo ako. Si Maharlika sumusuporta sa magnanakaw, sumuporta sa mga manggugurgor. Tama kayo at ay inadmit ko na nagkamali ako, na nabudol ako at hindi na ako muling pumayag pa na mabudol na mga buwakan ng Genemis na pamilyang ito na wala palang gagawin kundi ubusin, nakawin, gurgurin kayong lahat. Sinusundan na leader. Bakit pinasabat natin sila sasaktan? Patay magdadala ng baril. So, ano na lang. Tiyan mo. Ang sabi nga, bakit pa tayo magdadala ng baril? Wala naman tayong gawang saktan. Unang-una, standard. SOP. Sa mga pulis na may baril. Doon pa lang eh. Di ba? Ang gwardiya nga may baril eh. Di ba? Walang problema kung what do you call it? Ipatupad nila yung tama nyo doon sa warrant of arrest na meron sila, kahit may baril sila, kahit maghalughog sila doon, wag lang sila manira ng building, wag lang magbangag to si Torre. Si Marcos Jr. ang nag-utos eh. So yung lahat ng acting na ginagawa ni Torre, may basbas niya. So pangbangag nga, imagine mo hinukay. Yung pavement, hinukay, yung lupa, na walang ventilation ka makikita, na walang sense of life, na sinasabi may heartbeat. So si Torre ay isang asong julol na sumusunod kay bangag, gukayin mo yan. Inamin niya dito sa interview na ito or sa press ko na ito na siya ang nag-utos. Get out from your house, people of the Philippines, you speak up, itigil nyo na ang pamumuno ng buwaka ng inang bangag na ito. Kayong mga AFP, kayong mga kapulisan na nakita naman natin na iba sa inyo mababait na sa KOJC na alam ninyong mali ang ginagawa ng hinayupak ninyong
Commander in Pulburon, kayong taga AFP na matitino, the reason why, kaya nagkipag-coordinate si Pastor Kibuloy sa inyo, dahil kayo ang pinagkatiwalaan. Bakit hindi si Browner? Think. Mag-isip kayo. Kasi, alam ni Pastor Kibuloy na si Browner, si Marbil, ay mga asong julul nito. Kaya doon sa grupo ni mamaya, babasahin natin mga pangalan, doon sa mga grupo ng intelligence or ISAF na yon, doon may tiwala si Pastor. Nagets nyo? Kung bakit hindi kay Browner? Kung bakit hindi kay Marbil nakipag-coordinate si Pastor? Dahil alam niya na ito ay mga asong julol ni Kuting. Yung mga nilapitan ni Pastor, yun sa tingin niya, sabi naman niya na may tiwala siya. Tapusin natin nung kabangagan niya. So, again, this is how it should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. That is what... Okay, tapusin mo natin ito. Narinig niyo yan, di ba? Putang ina. Kailangan ko ng sugar palangga. Hyper ako eh. Punyeta. You can do this. Di ba? Sabi niya, without hurting anyone. You can do this nang walang armas. Lord, mga palangga ko, mga pinklawan, mga palangga ko, mga lahat kayo. Lahat kayo lahing Pilipino. Putang ina, kung maniniwala kayo dito, something wrong with you. Kung lahat kayo majority niwala dito, it's better to get out from that sumpang bansa. Sinumpa na tayo ng mga bangag. Maghanap na kayo ng ibang bansa ninyong lilipatan. Kung you allow this person, these people, na walang ginawa sa buhay nila, andyan si Nico Cositing, unang nagpasabog ng bonggang-bongga yan. 24/7 nagpupulburo, nag-a-addict. Maluoy ka mo. Maluoy ka mo sa inyong future, mga palangga. Maawa ka mo. This is not about my future. Anong ginagawa ko dito? Tinataya ko yung alindog ko. Gigigurgurin ako ng mga to. May death threat na nga ako, di ba? Gusto nilang tanggalin yung julo ko. Wala, gusto kong isigurado na kayo ang tatanggal sa kanilang mga bangag. Ano kasalanan ko sa inyo? Sige, Abi. Mga Ilonggo, mga Pinklawan, kay damo ka mo. Ano ang sala ko sa inyo? Maging kawat ko sa inyo? Maging singhot ko nga pulburon? Ako ba ay naging instrumento sa inyo para magsinghot sa mga illegal na pulburon? Maging smuggle ko sa inyo, ha? Sige, Abe. Yung mga Ilonggo, I'm talking to the Ilonggo people. Kasi damo ka mo da sa Iloilo. Damo ka mo da sa Rojas, sa diin man, kung diin man kamo, sa Cotabato, kung diin man kamo. Ano ang gingkawat? Ito, isama ko si Pastor Kibuloy. Anong gingkawat sa inyo ni Kibuloy, how? Si Kibuloy ba instrumento ng pagpupulburon? Kung nagalit kayo kay Pastor Kibuloy, nagagalit kayo kasi yun ang gustong isalaksak ng mainstream media sa inyo. Nagkaroon ng allegation ng pagbibintang kasi mga palangga, ako mismo ay tinamnan ng kaso ni Lisa Araneta Marcos at ni Bangag Jr. fabricated crime using their kasabwat. Imagine nyo mga palangga, yung mga nakakilala sa akon, alam ng buwaka ng inang Lisa Tanas yan, inimbita pa ako sa inauguration na ako ay nakatira na sa Amerika. Pero anong ginawa ng mga buwaka ng inang to? Nagawa ng faking address dyan sa Pasig just to file a case against me. Nang gawa-gawa nilang kaso ng kanilang allegation din released to the mainstream media. Siyempre, pag pinailan ka ng kaso, ganun kasi ang yung mga hindi nag-iisip. Once na pinailan ka ng kaso, convicted ka na. Iko-convict ka ngayon ng gagawa ka ng kaso, katulad kay Pastor Kibuloy o sa iba pa, kay Harry Roque. Although wala pa siya sa stage dahil ginigisa-gisa sa dyan sa Kongreso Senado. Okay, papabricate ka ng crime, pwede ito mangyari sa inyo. Pabricate natin si Maharlika ng crime dito sa Pilipinas para hindi na makabalik. Yan ang ginawa nila para pagtungtong sa airport, hulihin natin. Kasi nga, paano nga ako makasagot dyan, nasa Pilipinas, wala naman ako dyan, di ba? Unang-una, mga palangga, dito nga ako nakatira. Dati nagyabang sila, di ba? Yung pakipagsabuatan nilang ng taning, di ba? Naalala nyo na meron daw tutumba na isang vlogger. Kasi akala nila, ako ay Filipino citizen pa.
Kaya ang plano nila nun, ipadukot nila ako sa Amerika. Putang inan to mga to. Akala nyo hindi ko alam ang mga gawain nyo. Ipapadukot nila ako sa Amerika katulad ng ginagawa nila kay Tevez at sa kung sino. Katulad ng ginagawa dyan kay Alice Go, kay Cassandra Ong, di ba? Nakasabwat naman, ito, Diyos ko, dugdong-dugdong, nakasabwat naman si Marcos Jr. at si Lisa, sila rin ang may pakana ng pogo na yan. So yun yung ginawa sa akin. Ang gagawin, papabricate ka ng crime, ilalabas sa media, pag narinig, uy, Marlica, may kaso, ang daming kaso. So, ang nasa brain nila, ikaw ay makasalanan na. Oh, ngayon, dahil buisit na buisit ka, dahil alam mong fabricated crime, di ba? Kung nandiyan sa katulad kay Pastor Kibuloy, dahil hinarap naman niya willing siyang mag-testify sa sa korte. Ang ayaw niya lang, yung trial by publicity sa Congress. Kasi exactly, yan ang gusto nilang gawin. So ngayon, dahil ang ginawa nila, dahil ayaw ni Pastor mag-testify doon sa kasinungalingan nilang mga hearing, dahil wala namang patutungan si Pastor doon, iko-contempt nila, ipapahiya nila, not only Pastor, lahat ng mga resource person, katulad ni Inday Sara, di ba, sa budget hearing, kaya nilang lahat tarantaduhin doon. Okay? Depende na lang sa iyo kung katulad kay Inday, kaya niyang brasuhin yung mga buwakan ng inang yun. So ngayon, eto na nga, dahil ayaw ni Pastor na magpahuli ng buhay sa kanila, buhay o patay, parang sabi ni, hindi ako magpapahuli ng buhay, para yung pala sabi ni Pastor sa dati. Talagang pinush sa pakipagsabwatan ng media, international media, idig ng idig, sabihin sa buong mundo na si Pastor ay ganito, ganyan, fugitive. Hindi pa nga convicted. Sabi nga ni Bangag, harapin ni Pastor ang mga allegation at mga kaso laban sa kanya. Yun nga ang gusto ni Pastor. Harapin ang kaso niya. Mapa-Amerika man at mapa-Pilipinas. At si Pastor, hindi ko siya kinakampihan dahil una-una hindi ako miyembro ng congregation. Ang sinasabi lang natin, due process na tinatawag. At ito exactly ang ginagawa ng mga buwaka ng Bangag na ito. Di ba si Pastor, mayroong mga abogadong naka-atas na harapin ang kaso niya dito sa Amerika. It's the same thing sa Pilipinas. Pero nga, ang gusto nila, ipahiya nila sa Congress, lower and upper. Pag napahiya ka na, gagamitin nila ngayon ang puwersa pag napahiya ka na, dahil hindi nagpahuli si Pastor Kibuloy, nagtago siya dahil ayaw nga niya bigyan ng satisfaction ng mga buwaka ng ina din sa Congress and Senate, which is si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang may pakana niyan. So, ang ginawa ng Bangag na gobyerno, nanakit, may nagurgor, sinira, pinasok ang property ng KOJC, nagkalat, lahat na lang. Ngayon, lalabas ngayon sa media, di ba, na si Pastor ay isa ng fugitive. Hindi naman siya nakulong, hindi naman siya na-convict. Paano siya maging fugitive? Kasi ang issue dito, ang pinapalabas nila na siya ay convicted, na makasalanan siya, hindi pa nga na trial Gusto nga niyang harapin sa korte. Sabi niya, sa korte ko haharapin. Pero ayaw ng mga Bangag sa Kongreso at sa dyan sa Bangag, Office of the Bangag. Kasi ang gusto nila, ipahiya sa media. Dikdikin, katulad nga yung mga resource person dyan na pinapahiya nila. So ngayon, nung nahuli na si Pastor Kibuloy. Ganyan, mananagot na siya ngayon sa batas. Mananagot siya sa batas. Sabi mismo ni Bangag, harapin ni Pastor ang allegation at mga charges laban sa kanya. Hinaharap nga Ang sabi lang ng Pastor, ayokong subject sa kajotahan dyan ng mga investigasyon nila. Kasi trial by publicity lang yan, gagamitin lang nila. Ang gusto ni Pastor, haharapin kita sa korte. Kaya kung ako kay Pastor, pag pinresent-present dyan sa hearing na yan, huwag na siyang magsalita, huwag na siyang sumagot. Anyway, iko-contempt. Anong kaya tatakutan ni Pastor? Matalino naman yan. Matalino naman ang abogado niyan. Huwag na magsalita. Total, iko-contempt nyo lang din naman ako. Ayaw nyo naman maniwala sa sasabihin ko. Do you file a case against me? Di ba? Kasi ang panakot nitong Bangag na mga kasabwat ng Kongreso, Senado, iko-contempt ang resource person. Kaya kung ako sa inyo dyan, mga resource person, wag na kayong sumagot.
kung kaputahan lang naman ang gagawin ng mga well, alam naman natin na kadyatahan lang talagang gagawin nila. Nakita niyo ang injustice sa Pilipinas? Bakit ba merong lower and upper house? Ha? Bakit may Congress? 'Di ba ang sabi nila para magbalangkas ng mga batas kung paano mapapabuti ang mga batas para sa kapakanan ng taong bayan. Pero mismo ang mga walang hiyang ito, ang mga batas na nagawa na irespeto ang karapatan ng mga tao, mamuhay, mag-aral, peaceful dwelling sa kanilang mga pamilya, irespeto ang kanilang religious freedom. Anong ginagawa? Sino gumawa niyan? Ang gobyerno, ang Congress and Senate. In-apply ba nila ang batas na binalangkas nila doon sa KOJC? In-apply ba ni Satanas ni Bangang Jr. ang batas na bigyan ng due process na tama, honest to goodness yung mga ini-enter na mga information kapag ikaw ay nag-file ng case against sa isang tao, gawain ang mga buwaka ng ina niyan, magpabricate ng address katulad ng ginawa sa akin? Sino ang bumabali ng batas? Itong mga buwaka ng inang ito, kaya abolish na dapat lahat ng mga yan. Nakalagay din sa batas na kapag ikaw ay sumisinghot ng ipanagbabawal na pulburon, ikaw ay mananagot sa batas. Si Bangag Jr. ay authenticated bangag. Nanagot ba siya sa batas? Na ginawa ng Congress and Senate at ng Office of the President? Hindi. Protektado ng mga buwaka ng ina. Ano, gusto niyo may gobyerno? Balik na tayo sa Stone Age o sa Barbaric Age. Teritoryo ko to, teritoryo mo to, batera matibay, ngipin sa ngipin, mata sa mata, parang ganon. Back in the day. Why? Kasi wala kayong gobyernong tapat. O yan, gobyernong tapat pagsama ng maluwat. O yan ang sabi ni Lenny. Yan ba ang slogan niya? O Lenny, asan ka na? Ang sabi mo, sinungaling si Marcos, magnanakaw. Saan ka na, Manay Lenny? O ano sasabihin ng mga supporter ni Lenny? Huwag mo na pakialaman si Lenny, nananahimik yan. Really? If you're fighting for your freedom, fighting for your country, fighting for the truth, hanggang sa bawat kulo ng dugo mo, bawat tibok ng puso mo, bawat minuto, bawat segundo kang nabubuhay sa mundo, if you're fighting for the truth, fighting for your kababayan, walang expiration yan. Ibig sabihin, nananalaytay sa DNA mo. Pag nakakita ka ng injustice, you are aware and you will stand for what is right. But where are the dilawans na sinasabi nila they are fighting against the bangags, against the diktador, against the tawatan? Asan kayo? Ganyan mag-fight, mga kababayan. Kahit saan ka pumunta, mapunta ka sa restaurant, mapunta ka sa kung saan mang ibayo ng mundo, kapag nakakita ka ng injustice, whether Pilipino ang nakita mong Pilipino o hindi, o anuman ang lahi na nakita mong inaapi, nasa DNA mo na you will speak up. Dun sa injustice na na-witness mo. And that's Maharlika. Hindi ako nagbabrag dito. Bawat dugo ko, mga palangga, kahit buhay ko ang kapalit, nakwento ko na, yung mga 2015 yan, si Ma'am Parvina, nandyan kanina nakita ko. Vega Warp, alam nyo yan, mga nagpapalo sa akin. Pakialamera ko sa lahat ng mga injustice kasi hindi ko mabago ang DNA ko. Kahit pula, puti, itim yung nasa harap ko, na alam kong injustice o binabalahura, I will stand for whoever you are. Kahit na buhay ang kapalit, at yan ang kinagagalit sa akin ng mga Jonakis ko na pakialamera ko, hindi ko away. Pero ngayon, nakukopya na nila yung ugali ko. Nakikialam sila sa away ng maiaway. And I said, good job, anak. That's the right thing to do. Huwag paaapi, huwag pagagapi. At kapag may nakita kang injustice, kahit buhay mo ng kapalit, go fight for that person. Anyway, only one life to live in this world. Anyway, that is what police work is meant to be. And this is police work at its best. Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, yung behind the scenes na na-involved. Ang ating Chief PNP ay talagang all the time, araw-araw nagre-report sa akin, sometimes 2-3 times a day, kung ano yung
ano yung mga pangyayari. Oh, sometimes nagre-report si Marbil 2 times, 3 times kung anong pangyayari. So again, sinungaling to si Bangag. Siya ay walang kinalaman. Mutawi sa bunganga niyang masangsang na si Marbil ay nagre-report sa kanya kung ano nangyayari sa KOJC. So yung namatay dyan, si Bangag ang may kasalanan. Yung pagdumi nila lahat, yung mga pulis na hindi kayo nakatulog, yung mga pamilya nyo na iniwan ninyo. Di ba? Ang mga asawa ninyo, mga asawa. Okay? Maraming asawa dyan. Si Torre, mukhang maraming asawa, no? Parang may sinabi si Pastor dyan. Anyway. Doon sa Davao. So, it is really with some relief that I can say that at least this phase of that operation is now over. And we now leave Mr. Kibuloy to the judiciary, to the judicial system. And syempre, babantayan natin. Tama naman ang mangyayari. Okay. Successful daw yung kanilang operation. Tapos, hayaan niya na ang judiciary mag-ano kay Kibuloy. Yun naman pala eh. Yun naman pala Bangag, tangina ka eh. Sasagutin nga ni Pastor yung yung kanyang mga kaso eh. Balikan natin. Bakit po ba si Pastor Kibuloy ay nagtago? Hindi dahil tumakas siya sa kanyang mga charges o yung mga aligasyon. Gusto nating linawin yan dahil nasundan natin to. Kaya siya nagtago, ayaw niyang mag-subject sa trial by publicity sa Congress, lower and upper. Kaya po siya hindi nagpakita. Ngayon sabi ni Bangag, harapin niya sa judiciary, hinaharap ni Pastor. Kita mo, Bangag talaga mga palangga. Kaya sabi ko, you have to get up, get out. Lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!